Narinig mo na ba na posible palang kitain mo sa loob ng isang buwan ang halaga na karaniwan mong kinikita sa loob ng isang buong taon? At ang tanging hadlang para mangyari ito ay ang paniniwala mong hindi ito possible. Parang imposible, di ba? Pero yan mismo ang nangyari sa akin. Ilang taon akong namuhay na baon sa utang, walang direksyon, nakakulong sa trabahong kinamumuhian ko. Hanggang sa loob lang ng ilang buwan nagbago ang lahat. Hindi ang mundo ang nagbago, ako ang nagbago. At ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang lihim kung paano mo maaakit ang kasaganaan, simula pa ngayong taon. Napaisip ka na ba kung bakit napakaraming matatalino at edukadong tao, kahit pa may hawak na diploma at titulo, ay patuloy pa ring naghihirap? Bakit may mga taong alam na kung ano ang kailangang gawin, pero hindi pa rin nila ginagawa? Ako mismo ay dumaan sa ganyang sitwasyon. Binasa ko ang mga libro, nag-aral ako pero nanatili akong nakaipit sa buhay na kulang sa kasaganaan. Hanggang sa isang araw, naintindihan ko ang totoong dahilan sa likod nito at hindi ito nasa labas. Nasa loob ito. Tandaan mo, ang pera ay hindi kailanman ang problema. Isa lang itong epekto. Ang ugat ng lahat ay hindi nakikita at ito ay tinatawag na paradigma. Isang uri ito ng mental na programa na tahimik ngunit malakas na nakakaapekto sa kung paano ka mag-isip, kumilos, at makaramdam, madalas nang hindi mo namamalayan. Parang otomatikong piloto sa isang eroplano. At yang piloto na yan, ang paulit-ulit na gumagabay sa iyo pabalik sa parehong resulta, taon-taon. Maaaring sinubukan mo nang baguhin ang iyong sitwasyon. Baka sumali ka na sa mga seminar, nagbasa ng mga aklat, nagsimula ng mga proyekto pero tila wala pa ring nagbabago. Kaya sinisisi mo ang sarili mo. Akala mo tamad ka, kulang sa disiplina, o di kaya'y hindi ka talaga isinilang para sa tagumpay. Pero pakinggan mo ito, ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay ang programa na patuloy na tumatakbo sa loob mo. Isa lang ang gusto kong maunawaan mo, hindi sapat ang kaalaman. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggamit ng kaalaman. Maari kang magbasa ng pinakakilalang aklat sa mundo, pero kung sinasabi sa iyo ng iyong paradigma na karapat-dapat ka lang mamuhay sa kakulangan, yan pa rin ang buhay na makukuha mo, kahit hindi mo namamalayan. Nakita ko ito sa maraming tao sa paligid ko. Mga tagapamahala na paulit-ulit na tinuturuan ang kanilang empleyado, itinuro ko naman sa iyo ang tamang paraan. At sasagot ang empleyado, alam ko pero hindi pa rin ginagawa. Bakit? Dahil sa antas ng kamalayan, naiintindihan niya. Pero ang paradigma na nasa ilalim ng kanyang malay, siya ang tunay na may kontrol. At ang utos ng paradigma ay mas malakas kaysa sa anumang mabuting hangarin. Naranasan ko yan mismo. At may isang karanasan ako na tuluyang nagbago sa direksyon ng buhay ko. Ilang taon din akong pabalik-balik mula Toronto hanggang Kuala Lumpur, mahigit 25 oras ng biyahe. Nakakapagod, pero sa mga panahong iyon, may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na manood ng pelikula o matulog, nagkakalkula ako gamit ang calculator. Paulit-ulit. Nagmumultiplikasyon, naghahati, nagdadagdag at nagbabawas. Oras at oras kong ginagawa ito. Sa panahong iyon, hindi ko lubusang naintindihan ang ginagawa ko. Pero sa likod ng lahat ng iyon, unti-unti kong nirereprograma ang aking isipan. Tinuturuan ko ang aking isipan na ang malalaking halaga ay normal. Nagsimula akong tingnan ang 1,000,000 sa ibang paraan. Ang dating tila imposible, biglang naging posible. Parang pamilyar. Parang natural. Isang araw, habang nasa himpapawid, isinulat ko sa aking kwaderno, ano ang pinagkaiba ng taong kumikita ng 1,000,000 bawat taon at ng taong hindi. At bumalik ang sagot na parang kidlat, kamalayan. Ang nag-iisang bagay na nagpapalayo sa mayaman at sa mahirap ay ang antas ng kamalayan. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa katalinuhan o itsura. Ito ay tungkol sa paniniwala mo sa sarili mo, sa mundo, at sa pera. May kakilala akong may mataas na pinag-aralan, may master's at doctorate degree, pero hirap pa ring bayaran ang mga bayarin kada buwan. At meron din akong kakilala na hindi man lang nagtapos ng high school pero namumuhay sa kasaganahan. Sa tingin mo, makatarungan ba yan? Maaaring hindi ito halata sa unang tingin. Ngunit totoo ito. Kaya palagi kong inuulit, kung nais mong akitin ang kasaganaan sa loob ng taong ito, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw sa buhay. At ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari ng biglaan. Kinakailangan ito ng paulit-ulit na pagsasanay. Kinakailangan ng isang matibay na desisyon.
Kailangan mo ng bagong uri ng pag-iisip na inuulit mo ng inuulit hanggang sa ito ay maging otomatiko. Napatunayan na ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral sa neuroscience, ang ating mga kaugalian at paniniwala ay bumubuo ng mga landas sa ating utak. At ang mga landas na ito ay nababago lamang kung sisimulan mong tahakin ang isang bagong daan, paulit-ulit. Kapag mas madalas kang mag-isip ng iba kaysa dati, mas binabago ng iyong isipan ang sarili upang umayon sa bagong ideyang iyon. Ngunit kailangan mong malaman, ang pagbabago ng pananaw ay nakakagulat at nakakatakot. Laban ito sa luma mong sarili. Susubukan ka nitong kumbinsihin na hindi ito gagana. Sasabihin nitong hindi mo kaya, na hindi ito ang tamang oras, na huli na ang lahat. Doon ka dapat tumindig. Kailangang mas malakas ka kaysa sa mga luma mong paniniwala. Kaya ngayon, nais kong ipagawa sa iyo ang isang bagay. Isang simpleng gawain, ngunit makapangyarihan. Isulat mo sa isang papel ang mga katagang, "Ako ay lubos na masaya at mapagpasalamat ngayon na ako ay kumikita ng," ilagay dito ang halaga na ninanais mong kitain bawat taon. Halimbawa, kung ang layunin mo ay kumita ng 1,000,000 piso kada taon, isulat mo, "Ako ay lubos na masaya at mapagpasalamat ngayon na ako ay kumikita ng 1,000,000 piso kada taon." Dalhin mo ang papel na ito saan ka man pumunta. Basahin mo ito araw-araw. Damhin mong totoo na ito ay totoo na. Huwag mong hintaying maging kumpiyansa ka muna. Damhin mo na ngayon. Sapagkat ang iyong subconscious na isipan ay hindi nakakaintindi ng lohika, tanging damdamin ang naiintindihan nito. Maaaring mukhang katawa-tawa ito sa simula. Pero ito mismo ang naging simula ng pagbabago sa aking buhay. At hindi lang ako ang nakaranas nito. Libu-libong tao sa iba't ibang sulok ng mundo ang nagsabuhay ng prinsipyong ito at nasaksihan ang pagbabago sa kanilang realidad. Ngunit karamihan ay hindi pinapansin ito. Patuloy silang nakakulong sa parehong kalagayan, sinisisi ang ekonomiya, ang gobyerno, ang kanilang mga magulang, ang kanilang pagkabata, o ang malas. Kaya sabihin mo sa akin, hanggang kailan mo hahayaang ang dating pananaw ang siyang mamuno sa iyong buhay? Maaari kang magbago. Maaari kang umunlad. Ngunit kailangan mong magsimula ngayon. At kailangang gawin mo ito araw-araw hanggang ang pagbabagong ito ay maging bahagi na ng iyong pagkatao. Nasa loob mo ang susi. At hinihintay ka lamang nitong magising. Ilang ulit mo nang naranasan ang paggising sa umaga na may pakiramdam na hindi mo natutupad ang tunay mong potensyal. Na parang nabubuhay ka lang sa autopilot, sumusunod sa isang rutang hindi ikaw ang pumili, gumagawa ng isang bagay na wala nang saysay sa'yo, pero patuloy mong ginagawa dahil sa takot. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo at mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Karamihan sa mga tao ay hindi talaga namumuhay. Basta na lang sila nabubuhay. Sumusunod sila sa landas na itinakda ng iba, ng lipunan, ng mga inaasahan, ng mga limitasyon na itinanim sa kanilang isipan simula pa pagkabata. At sa landas na yon, unti-unti nilang nalilimutan kung sino talaga sila. Ang katotohanan ay kung ginagawa mo ang isang bagay na hindi mo mahal, na hindi nagpapasigla ng iyong pagkamalikhain, na hindi nagbibigay saya o tuwa, lumalayo ka sa kasaganaan. At hindi lang ako tumutukoy sa pera. Ang tinutukoy ko ay ang isang buhay na masagana sa kahulugan, lakas, at kasiyahan. Hindi mo mahihikayat ang kasaganaan kung ang nangingibabaw sa iyo ay pagkadismaya. Inaakit mo kung ano ang nararamdaman mo. Kung ang nararamdaman mo ay pagod, kakulangan, at takot, yan din ang paulit-ulit mong mararanasan. Iyan ang ibig sabihin ng vibration. At ang vibration ay hindi nagpapatawad. Nasaksihan ko na ito ng maraming beses. Mga taong kahanga-hanga, may talento, likas na malikhain pero nakatali sa trabahong kinamumuhian nila. At alam mo kung ano ang pumipigil sa kanila para umalis. Takot. Takot na magkamali. Takot na hindi magtagumpay. Takot na makasakit ng damdamin ng iba. Pero wala dapat takot na mas malakas pa sa totoo mong sarili. Maaaring may mga responsibilidad ka, mga bayarin, mga anak, nauunawaan ko yan. Pero manatili sa isang bagay na unti-unting sinisira ka sa loob. May kapalit din yan. At hindi iyon mura. Laging tumutugon ang buhay sa katapangan. Laging-lagi. At ang universo ay nangangailangan ng espasyo upang makagalaw. Itinuturo ito ng batas ng vacuum ng kasaganaan, kung hindi mo linisin ang lugar, wala kang mapaglalagyan ng bago. Ako mismo ay naranasan ko ito sa isang literal na paraan.
Habang nagtuturo ako ng prinsipyong ito sa isang seminar, pag-uwi ko sa bahay ay nagulat ako, wala na ang lahat ng kagamitan sa kusina. Ang aking pamilya ay nagtapon ng lahat ng bagay na hindi nila gustong panatilihin. Sabi mo, kailangan nating lumikha ng espasyo, sabi nila sa akin. At totoo nga, tama sila. Isa itong leksyon na naranasan naming lahat. Pero alam mo ba kung ano ang karaniwang ginagawa ng maraming tao? Naghihintay sila na dumating ang bago pa nila bitawan ang luma. Pero hindi ganoon ang takbo ng buhay. Kailangan mong magkaroon ng sapat na pananampalataya upang pakawalan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, kahit hindi mo pa alam kung ano ang kapalit nito. Dahil sa mismong sandaling iyon ng pagbitaw, doon nagaganap ang kababalaghan. Kapag iniwan mo ang isang bagay na hindi ka na kinakatawan, may darating na bago na tunay na naayon sa kung sino ka talaga. Para bang sinasabi ng sansinukob, ngayon, handa ka na. At hindi ko sinasabing basta mo na lang isuko ang lahat, sumugod sa dilim, at umasa. Hindi. Maaari kang magplano. Dapat kang ang magplano. Unti-unting buwin ang bagong landas. Pero kailangang magsimula ka. Kailangan mong gawin ang unang hakbang. At ang unang hakbang ay hindi panlabas. Panloob ito. Isa itong desisyon. Desisyon na ayaw mo na ng isang buhay na walang sigla. Isang pamumuhay na hindi nagpapasaya sa'yo. Na hindi nagpapakita kung sino ka talaga. Subukan mo ito ngayon. Huminto ka saglit at isipin, kung hawak mo na ang lahat ng perang kailangan mo, sabihin nating katumbas ng humigit kumulang 200 milyong piso, ano ang ginagawa mo ngayon? Nasaan ka? Sino ang kasama mo? Ano ang nililikha mo? Ano ang pakiramdam ng paggising mo sa umaga? Ang larawang ito ay nagpapakita ng tunay mong landas. At kung ang imaheng ito ay nagbibigay sa iyo ng damdaming tumatago sa puso, ibig sabihin, tinatawag ka nito. Hindi ito katang-isip. Isa itong gabay ng iyong kaluluwa. At kapag sinimulan mong sundin ito, lahat ay nagbabago. Hindi dahil biglang nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. At kapag nagbago ka, sumusunod din ang mundo. Kaya't huwag mong akalaing ligtas ang manatili sa kung nasaan ka ngayon. Dahil ang mamuhay ng isang buhay na hindi mo tunay na pinili ay ang pinakamapanganib na bagay na maaari mong gawin. Isang panganib na tahimik pero matindi ang bayad sa huli, pagsisisi. At ang pagsisisi ay isang bagay na hindi mo na maaaring baguhin. Ang tapang na mamuhay ayon sa iyong katotohanan ay isa sa pinakamataas na anyo ng kasaganaan. Isa itong deklarasyon sa sansinukob na handa ka nang tumanggap ng higit pa, maging higit pa, at mabuhay ng higit pa. At kapag ginawa mo ang deklarasyong ito, hindi sa salita, kundi sa kilos, ang sansinukob ay tumutugon. Lagi itong tumutugon. At nagsisimula ang lahat sa isang simpleng tanong, ano talaga ang mahal kong gawin? Kapag nagkaroon ka ng tapang na sagutin ito ng buong katapatan, dahan-dahang bumubukas ang landas sa harapan mo. Ikaw ang pipili. Lagi kang may kapangyarihang pumili. Lahat ng bagay sa sansinukob ay enerhiya. Lahat. At hindi ito paniniwalang mistiko, ito ay agham. Sabi nga ni Einstein, lahat ay enerhiya, at ito ang tanging umiiral. Kapag tunay mong naunawaan ito, lahat ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Dahil ang iyong kalagayang pinansyal, emosyonal, pisikal, lahat ng ito ay refleksyon ng enerhiyang iyong pinapadala. Kung palagi kang nakakaramdam ng kakulangan, pag-aalala, takot na mawalan, ang signal na iyon ang ipinapadala mo. At ang sansinukob, tumutugon lamang. Hindi mo naakit ang gusto mo. Naakit mo kung ano ka. O mas tiyak, kung ano ang binubuga mong panginginig. At karamihan sa mga tao ay nagbubuga ng kakulangan. Iniisip nila ang pera, pero ang damdamin nila ay takot. Nagsasalita sila tungkol sa kasaganaan, pero ang loob nila ay puno ng pagdududa. At ano ang laging nananaig? Laging ang damdamin. Dahil ang damdamin ang may dalang panginginig. Siya ang nagtatakda ng signal na ipinapadala mo. Mahabang panahon din akong namuhay sa mga negatibong paniniwala tungkol sa pera. Lumaki akong naririnig na ang pera ay mahirap kitain, na kailangan ng matinding sakripisyo, at na hindi ito para sa lahat. At kahit na gusto kong magbago, paulit-ulit akong nabibitag sa parehong enerhiya. Hanggang sa isang araw, nagsimula akong pag-aralan ng mas malalim ang konsepto ng dalas. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Isipin mong isa kang antena. At nakatune ka sa isang istasyon ng radyo.
Kung nasa dalas ka ng kakulangan, kahit anong pilit mong makinig ng klasikal na musika, puro ingay lang ang maririnig mo. Dahil mali ang kanal na pinagkakabitan mo. Ang kayamanan ay nasa ibang dalas. At para maabot mo ito, kailangang baguhin mo ang iyong panloob na estado. Naalala ko ang isang pagsasanay na ganap na nagbago ng aking pananaw sa pera. Isinulat ko sa isang card, ako ay sobrang masaya at nagpapasalamat ngayon na kumikita ako ng $1,000,000 bawat taon. Sa simula, parang isang kasinungalingan. Ang aking panlabas na mundo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ngunit nagpatuloy ako. Araw-araw, binabasa ko ang card na yon ng malakas. Iniisip ko na parang totoo ito. Ipinapakita ko sa aking isipan kung ano ang magiging buhay ko sa ganung halaga. Paano ako kikilos? Ano ang magiging araw-araw kong gawain, ang mga desisyon ko, ang aking epekto sa mundo? At habang tumatagal, may nagbago. Hindi sa labas. Dito sa loob. Nagsimula akong mag-operate sa ibang frequency. At nang mangyari iyon, nagsimulang tumugon ang mundo. Dumating ang mga pagkakataon. Dumating ang mga tao. Ang mga sitwasyon ay lumitaw na parang mahika. Ngunit hindi ito mahika. Ito ay pagkakahanay. Naisip mo na ba kung paano gumagana ang mga elektronikong aparato? Halimbawa, ang iyong cellphone. Hindi kailangang nakakabit ito sa isa pang device upang gumana. Kailangan lang nitong magkatugma ang frequency. Kung tatawagan mo ang isang tao, hindi mahalaga kung nasa kabilang panig ng mundo siya. Kung pareho kayong nasa tamang frequency, mangyayari ang tawag. Ganoon din sa universo. Kapag ikaw ay nakahanay sa frequency ng kasaganaan, dumarating ito sa iyo. Tinatawag mo ito. Tumutugon ito. Ngunit narito ang hamon, karamihan sa mga tao ay sinusubukang gawin ito nang hindi nagbabago sa loob. Nais nilang magkaroon ng ibang resulta, ngunit patuloy pa rin nilang nararamdaman ang mga parehong bagay. Patuloy nilang sinasabi, wala akong pera para diyan, mahal yan, hindi ito mangyayari. At sa bawat pagkakataon na sinasabi nila ito, pinapalakas nila ang frequency ng kakulangan. Inuulit nila ang mga bagay na ayaw nila. At naiintindihan ito ng universo bilang isang hiling. Dahil hindi nito binibigyan ng kahulugan ang mga salita. Binibigyan nito ng kahulugan ang vibration. Kung sasabihin mong gusto ko ng kasaganaan, ngunit ang iyong vibration ay takot, ang universo ay tumutugon sa takot, hindi sa kagustuhan. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumugol ng buhay na sumusubok at walang nangyayari. Nasa maling channel sila. Ang pagbabago ng frequency ay isang panloob na gawain. Ito ay mental, emotional, isang araw-araw na desisyon. Kailangan mong, ng malay, pumili ng bagong estado ng pagiging. Kailangan mong kumilos tulad ng taong nais mong maging. Mag-isip tulad niya. Maramdaman tulad niya. Dahil sa paggawa nito, papasok ka sa vibrational field ng bagong realidad na yon. At saka, magsisimula itong magmanifest. Si Oprah Winfrey ay isang malinaw na halimbawa nito. Nang siya ay bata, naglalaro siya ng kutsara na parang mikropono. Inisip niyang maging isang host. Walang sinuman sa paligid niya ang nakakita ng posibilidad na iyon. Siya ay mahirap, itim, babae, sa isang panahon at lugar kung saan ito ay halos tiyak na magdidikta ng kanyang kapalaran. Ngunit hindi siya tinanggap ang ganong sitwasyon. Nilikha niya ang isang bagong frequency sa loob niya. At nanatili siyang tapat dito. At ang natitira ay kasaysayan. Ngayon, mag-isip ka ng isang tao na may lahat ng panlabas na kondisyon upang magtagumpay, ngunit hindi nagtagumpay. Isipin si Mike Tyson. Isa sa mga pinakamalaking pangalan sa boxing. Nakapag-ipon siya ng daan-daang $1,000,000. Ngunit ang kanyang panloob na vibration ay galit, kalituhan, takot, at kawalan ng kontrol. Hindi siya nagbago ng channel. Patuloy niyang pinatakbo ang frequency ng self-sabotage. At nawala ang halos lahat. Dahil ang kasaganaan na walang kamalayan ay hindi tumatagal. Nawawala ito. Dahil ang vibrational field na humahawak sa enerhiya na yon ay hindi na itayo. Kailangan mong maunawaan na ang pag-akit ng kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho ng husto. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na tugma sa kasaganaan. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Tungkol sa pagpapataas ng iyong mga pag-isip, iyong mga emosyon, iyong mga gawi, iyong wika. Lahat sa iyo ay kailangang mag-vibrate sa parehong tono.
Dahil ganito ito naiintindihan ng universo, hindi sa kung anong sinasabi mo na nais mo, kundi sa kung anong vibration ang ipinapakita mong ikaw na. Maaari mong subukang magpanggap sa loob ng ilang panahon. Ngunit hindi tumutugon ang universo sa maskara. Tumutugon ito sa esensya. At ang iyong esensya ay maaaring muling i-calibrate. Araw-araw, mayroon kang pagkakataong iayon ang sarili mo sa isang bagong antas ng enerhiya. At ang prosesong ito ay nagsisimula sa maliliit na hakbang, sa mga simpleng pagpili, sa mga payak na salita, at sa tila walang halagang mga kilos. Hanggang sa dumating ang araw na mapapansin mong ang buhay na dati tila imposible, ay siya mo ng realidad. At sa sandaling iyon, maalala mong ang lahat ay nagsimula sa isang payak, ngunit makapangyarihang desisyon, ang palitan ang iyong dalas. At ang pagpiling ito, maaari mong gawin ngayon din. Naisip mo na ba kung bakit? Kahit na bumuo ka ng isang kahanga-hangang larawan sa iyong isipan, isang pangarap na nagbibigay ng sigla sa iyo, madalas mo pa rin itong isantabi, na para bang isa lamang itong ilusyon na lilipas. Ilang beses mo nang naisip ang isang mas malayang buhay, puno ng ginhawa, paglalakbay, at oras kasama ang mga mahal mo sa buhay, ngunit hinayaan mong ito'y matabunan ng pang-araw-araw na abala. Ganito ang ginagawa ng karamihan. Nangangarap sila. Ngunit hinahayaan nilang mamatay ang mga pangarap. Hindi dahil sa sila'y mahina, kundi dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang lakas na taglay ng malinaw na pag-isip. Ang totoo, bawat bagay na likha na ngayon sa mundong ito ay nagsimula muna bilang isang larawan sa utak ng isang tao. Lahat ng gusali, bawat negosyo, bawat imbensyon. Maging ang teleponong hawak mo ngayon ay nagsimula lang bilang isang ideya, isang imahe sa isipan ng isang taong naniwalang kaya niya itong gawing totoo. Ganito rin kung paano nililikha ang iyong sariling realidad. Lumikha ka ng 2 beses, una sa loob mo at pangalawa sa labas. Ngunit narito ang problema, karamihan sa mga tao ay iniisip lang kung ano ang gusto nila, pero hindi nila ito isinasabuhay sa loob nila. Hindi nila pinanghahawakan ang larawan. Hindi sila naantig ng emosyon. At dahil dito, walang nagbabago. Dahil ang gumagalaw sa sansinukob ay hindi lang basta pag-isip. Ito'y ang emosyon na kaakibat ng iniisip. Ito ang lumilikha ng dalas, ito ang nagsasabi kung anong signal ang ipinapadala mo. Naalala ko pa ang unang beses kong isinulat sa papel, ako ay labis na masaya at nagpapasalamat dahil ngayon ay kumikita na ako ng $25,000. Sinulat ko ito noong taong 1960 at nagtakda ako ng petsa, unang araw ng Enero ng taong 1970. Binigyan ko ang sarili ko ng 1 dekadang palugit para maabot ito. Sa panahong iyon, mas malaki pa ang utang ko kaysa sa kinikita ko. Wala akong ideya kung paano ko iyon makakamtan. Pero hindi ang si paano ang mahalaga noon. Ang mahalaga ay ang iano at ang bakit. Lagi kong bitbit ang papel na yon sa bulsa, binabasa ko ito ng maraming ulit sa bawat araw. Nagsimula akong maglarawan kung paano ang magiging buhay ko kapag taglay ko na ang ganoong halaga. Kung paano ako gigising sa umaga, paano ako magbibihis, saan ako titira, ano ang kakainin ko, at kung sino-sino ang magiging kasama ko. Isinabuhay ko muna ito sa loob bago ito naging totoo sa labas. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Naging totoo ito. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa enerhiya. Dahil inayon ko ang aking damdamin sa ganoong uri ng realidad. Hindi ko na hinintay pa ito. Isinabuhay ko ito na parang nandyan na. At ito ang nagpapabago ng lahat. Dapat mong maunawaan na hindi kayang pag-ibahin ng ating utak kung alin ang totoong nangyayari at kung alin ang matinding ini-imagine lamang. May mga pananaliksik sa larangan ng neuroscience na nagpapatunay dito. Kapag malinaw mong inilarawan sa isip ang isang bagay, pinapagana ng utak mo ang parehong mga bahagi nito na parang talagang nagaganap ang bagay na iyon sa realidad. At habang inuulit-ulit mo ang imaheng ito, lalo mong pinatatatag ang koneksyon sa utak. Unti-unti mong binabago ang iyong emosyon, ang iyong katawan, at ang iyong kilos. At kasabay nito, nagbabago ang iyong mga ugali, ang iyong mga desisyon, at ang iyong mga pagkakataon. Sa huli, ang iyong buong buhay ay sumusunod. Ngunit ano ang ginagawa ng karamihan? Isang beses lang silang mag-visualize, matutuwa, pero kinabukasan ay babalik na sa pag-aalala sa mga bayarin, sa kanilang amo, sa traffic. At ang patuloy na pagkabahala ay binubura ang lahat ng naipundar. Sapagkat ang damdamin ng takot at kakulangan ay may higit na lakas kaysa sa marupok na kaisipan ng kasaganaan.
Kaya kailangang ang iyong imahinasyon ay paulit-ulit. Kailangang ito'y iyong panatilihin. Kailangang maramdaman mo ito. Kailangang manirahan ka sa imaheng gusto mong likhain. At habang tumatagal kang nananatili sa larawang iyon, lalo itong nagiging bagong estado ng iyong enerhiya. Kapag binago mo ang antas ng iyong panginginig ng damdamin, tumutugon ang universo. Palaging may tugon. Ngunit may isang mahalagang bagay na dapat mong tandaan, kapag nagsimula kang gawin ito, maaaring hindi ka maintindihan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Maaaring sabihin nilang napakataas ng iyong mga pangarap. Na hindi ka makatotohanan. Na mas mabuting manatiling nakatapak sa lupa. At ang tanong ko ay ito, ano bang mga bagay ang nalikha na nila sa sarili nilang buhay? Ano ang naipamalas na nila? Sapagkat kung wala pa silang nalikha, bakit mo sila pakikinggan? Huwag mong hayaang paliitin ng iba ang mga pangarap mo dahil lamang sa sila ay sumuko na sa kanila. Huwag mong tanggapin ang pamumuhay sa mababaw na antas dahil lamang sanay na ang mundo sa pagiging karaniwan. Nasa iyong loob ang kapangyarihang lumikha ng anumang realidad na kaya mong isalarawan, basta't mapanatili mong buhay ang larawang ito sa iyong isipan. Noong tinanong ni John Kennedy si Wernher von Braun kung ano ang kinakailangan upang makarating ang isang tao sa buwan, ang tanging sagot niya ay, ang kagustuhang maisakatuparan ito. Iyon lamang. Hindi ang mga kalkulasyon, hindi ang mga raketa, at hindi rin ang teknolohiya. Ang pinakauna ay ang kagustuhan. Ang malinaw na imahe. Ang matinding pagnanais. Mula roon, unti-unting umaayon ang lahat ng bagay. Sapagkat ang larawang pinanghahawakan mo ng may pananalig at damdamin ay nagiging pagnanais. At ang tunay na pagnanais, yaong bumubukal mula sa kaluluwa, ay may napakalakas na kapangyarihang humila ng mga pagkakataon. Ang salitang desire, na mula sa Latin na desidere, ay nangangahulugang isilang mula sa mga bituin. Ibig sabihin, ito ay ang pagdadala sa realidad ng kung ano pa lamang ang nasaan yung potensyal. At ang potensyal na yon ay nasa loob mo na. Ang problema, maraming tao ang nagbaon sa potensyal na ito sa ilalim ng maraming patong ng lohika, takot, pag-aalinlangan, at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos ay sinisisi nila ang mundo dahil hindi na sila marunong mangarap. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang mangarap. At lalong hindi mo kailangan ng basbas ng iba upang maglarawan sa isipan. Ang tanging kailangan mo ay ang tapang upang panindigan ang imahe ng buhay na gusto mo, kahit pa sabihin ng mundong hindi ito posible. Sapagkat ito ang pangunahing pagkakaiba ng mga taong lumilikha kumpara sa karamihang paulit-ulit lamang ang ginagawa. At hindi ka narito upang ulitin ang parehong bagay. Narito ka upang lumikha. Ang kakayahang maglarawan ay hindi isang luho. Isa itong pangangailangan. Isa itong unang hakbang patungo sa paglitaw ng iyong mga nais. At kung nais mong akitin ang kasaganaan bago matapos ang taon, kailangan mong simulan ngayon din ang pagbuo sa iyong isipan ng detalyadong larawan ng buhay na ninanais mo. Saan ka nakatira? Paano ka manamit? Anong mga salitang binibigkas mo? Ano ang iyong nararamdaman? Sapagkat habang mas maraming detalye ang nilalagay mo, mas nagiging totoo ito sa iyong isipan, partikular sa iyong walang malay. At kapag tinanggap ng iyong walang malay ang larawang iyon bilang isang katotohanan, gagawa ito ng paraan upang maisalin ito sa pisikal mong mundo. Kaya isara mo ang iyong mga mata ngayon din at maglarawan. Hindi tulad ng isang taong nangangarap lamang, kundi tulad ng isang taong nagpasya na. Sapagkat kung anuman ang malinaw mong nakikita sa loob, na may paniniwala at katiyakan, ay siya ring mahahawakan mo sa labas. Gamit ang sarili mong mga kamay. At iyan ang bumabago sa lahat. Hindi mo inaakit ang gusto mo. Inaakit mo ang kung sino ka. At kung sino ka ay nakabatay sa larawang pinanghahawakan mo tungkol sa sarili mo, sa antas ng enerhiya na inilalabas mo, sa mga pasyang paulit-ulit mong ginagawa, at sa mga damdaming araw-araw mong inaalagaan. Lahat ay nagsisimula sa loob at saka pa lamang lumilitaw sa labas. Ngayon, kung naramdaman mong may kabuluhan ang mga salitang ito, kung may umusbong na damdamin sa iyong kalooban, huwag kang titigil dito. Ang susunod na bidyong lalabas sa iyong screen ang magdadala pa sa iyo ng mas malalim na pagkaunawa. Isa pa itong hakbang sa paglawak ng iyong kamalayan, isa pang susi sa pagbubukas ng iyong potensyal, at tutulong sa iyong maging kahit 1% na mas mabuti kaysa sa kung nasaan ka ngayon. Maraming salamat sa pagdalo dito kasama ko. Hinihintay kita sa susunod na video.
Magpatuloy tayong maglakbay ng magkasama tungo sa pambihirang buhay na likas mong karapat-dapat makamit.